Hindi layunin ng investigasyong ito na pigilin o pahinain ang kampanya laban sa droga ng kasalukuyang administrasyon. Nais pa po natin itong palakasin habang sinisigurong walang batas na nilalabag, walang karapatang niyuyurakan at walang buhay na nilalapastangan. Sinugod pa daw po ng mga pulis yung mag-ama para ma-survive. Pero paano masasugod mo yung mag-ama na binaboy po nila eh? Yung pagkahatak lang ng mag-ama, tapos sinagisan po nila sa sasakyan. Hindi naman sa-survive yun. Ilang tama ng asawa ko. Sa narinig ko ngayon sa testimony niya, Your Honor, ako mismo, naghahanap ako ng hustisya. Kontra droga o kontra mahirap, namimili nga ba ng mga target ang mga pulis sa kanilang buy-bust operations? What do you say of the accuracy of this statement? Kung mayaman ang mga pusher, kinakausap nyo. Pero kung mahihirap, pinapatayin nyo lang. Karamihan kasi sa mayayaman, hindi lumalaban. You're telling us, so you're putting it on record, that all of these 756 deaths, ganun ang surrounding circumstance, nanlaban. Yes, Your Honor. Sa laban kontra droga, pati ang Bilibid, pinasok na rin ng tropa ni De La Rosa. Bakit nga nila nagagawa yon na nakikipag-transact pa sila sa labas? Yan lang ang simpleng sagot. Sinasabi niyo po sa amin, zero na ngayon? Zero communication na sila, Your Honor. Sana po, noong panahon mo pa, diniploy yung SAP doon para nahinto na ito sa panahon mo pa. 75% of every distribution of drug in the Philippines is controlled from Bilibid, which is controlled by you. Is not the Bilibid prison under you? No. No? If that is controlled by me, What will you do? Wow! Ang kilala natin na General Bato, matapang. harap dito! Look at me! Dito! Look at me! Yes, Peter ko! Di patitibag sa laban kontra kriminalidad. Pero sa asawa at personal na buhay, ganoon din kaya siya? Ayun lang ang way to get her to marry you. Was to get her pregnant. Yeah, hindi naman siya nagsisisi. Oo. Chipin pa yung husband niya ngayon, no? Martes pa lang ng hapon, naghihintay na sa labas ng Bilibid si Jane, hindi niya tunay na pangalan. Umaasa na madadalaw niya ang asawang 8 taon nang nakakulong sa Bilibid. Meron din kayong mga bagay na importanteng dapat pag-usapan. Pamilya, paano mabubuhay. Kasi kahit kahit mga preso sila, tumutulong sila paano kami magiging matatag. O paano kami lalaban. Sila rin ang katulong din namin. Pero wala pang katiyakan kung makakapasok siya. Nagkaroon kasi ng paghihigpit sa naturang pasilidad. Ang dating 6 na oras na dalaw, ngayon 30 minuto na lang. Kahit sabihin mo, ang layo ng biniyahe namin pagdating namin, pagod kami mag-iina dito. Makakapagpahinga kami, mayayakap, mawawala na pagod. Uuwi kami nakangiti. Ngayon, araw-araw kami nagkikita, pero paglabas namin, nakasimangot kami. Nakitira pa si Jane sa isa sa mga empleyado ng Bilibid para masigurong may sapat na oras sa asawa. Mas matagal pa raw kasi ang biyahe mula sa kanila sa Binangon ng Rizal kung ikukumpara kung ilalagi niya sa Bilibid. Hindi na ako nahihirapan na pagdalaw ko, hindi na ako makikiramdam na kung sino babantay ng anak ko. Parang hindi ko kaya kung wala yung suporta ng asawa ko. Emotional, spiritual, lahat. Kumbaga, naroon yung namin, matatag. Maliban sa pagbawas ng oras ng pagbisita, ipinagbawal na rin ang pagdadala ng cellphone sa oras ng dalaw. Sabi daw sa cellphone daw namubuo yung transaction, ganyan. Kung pagkain, wala naman silang limit. Ang mga bawal talaga yung mga matalas o syempre drugs. Bawal ding magdala ng mahigit 500 piso ang bawat bisita. Patino silang tao, huwag silang matakot. Ang mga pagbabago, bunsod ng pagpasok ng PNP Special Action Forces o SAF sa New Bilibid Prison noong July 20, 2016. Dahil sa umano'y big-time drug lords na rumarakit pa rin mula sa loob. Ang trabaho ng SAF, hulihin ang mga ito. Ang nangyari kasi, hiniling ng pamunuan ng DOJ na bantayan ng mga papiitan natin
ng mga Special Action Forces. Medyo kakaiba to kasi inaasahan natin ng mga wardens, di ba, magbabantay yung kalakalan. Ang pagbabantay ng SAF na uwi di umano sa pananakit sa mga preso. Nag-uubad ang mga dalaw at kinukutokan pa ang mga preso. Yan po ang reklamo laban sa mga tauhan po ni Special Action Force na nagbabantay doon sa Bilibid, isang buwan pa lang ang nakararaan. Ayon kay Jane, naranasan ng kanyang asawa ang pangmamaltrato ng mga SAF. Nung nagkikwento siya sa akin, nakapansin ko yung kamay niya, tinatakip sa akin. Pagtingin ko sa kamay niya, talagang puro pasa, bukol. Nanginginig siya kasi pinalo daw siya ng yantok. Sabi ko, baka naman may kasalanan ka, baka may nakitang bawal sa'yo. Wala naman daw. Kasi nga daw, papunta siya ng hospital, tapos pupunta siya ng calling. Bakit daw siya pag-alagala? Sabi niya, pinapatalon siya. Sabi niya, hindi niya kain tumalon. Gawa nga siya, may sakit nga siya. Kinakain naman siya ng sili. Iba kasing kulturang pinanggagalingan ng mga SAF. Ito yung kultura na kapag hindi ka sumunod, dinadaan sa ganitong paraan. Sinubukan naming kuhanan ng panig ang PNP SAF, pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Epektibo nga ba ang pamamaraan ni General Bato de la Rosa para tibagin ang mga sindikato ng droga sa loob ng Bilibid? Alamin yan sa pagpapatuloy ng Bawal ang Pasaway kay Maring Winnie. Ngayon, meron akong nabasa na sinabi nyo or sinabi ng kapulisan na 75% of the drugs in Metro Manila are sourced from Bilibid. 75% of the drug distribution in the Philippines is being controlled by the people inside the Bilibid. Not really being cooked inside the Bilibid. We have informations na meron silang shabulab, mini shabulab dyan sa loob ng Bilibid. But until now, hindi pa namin nakita. With 300 SAF people in Bilibid. Yeah, because according to them, meron daw mga tunnel-tunnel pa dyan. But hanggang ngayon, nahanap pa namin yung mga tunnel na accordingly, ginagamit nila sa pag-cook ng shabu. You are saying that 75% of every distribution of drug in the Philippines is controlled from Bilibid, Yes. which is controlled by you. Is not the Bilibid prison under you? No. No? If that is controlled by me, What will you do? wow, you can just imagine what will I do if I am controlling that facility. But you have SAF there, 300 SAF people there. Yan That's po, under you. Yan po ay nangyari na ngayon dahil nga sa kapabayaan ng Bureau of Corrections. Kaya namin tinake over, nag-request sa amin yung si DOJ Secretary na maglagay ng SAF doon para makontrol. Right now, naputol yung the shabu distribution dito sa Pilipinas. Naputol, you're sure? Right now, for the moment. You can assure our mga kapuso na hindi na yung mga drug lords in Bilibid are merely prisoners there. Yes. Hindi kaya sila magbibigay ng pera sa mga SAF. Malaking pera yun, hindi ba? Kaya nilang gawin yan. Oh. Kaya nilang gawin yan. But we will make sure na hindi lang mababribe yung mga police namin doon. After a while, pag napansin namin na meron ng familiarity between the drug lords and the SAP commandos assigned in that facility, tatanggalin na naman sila. Papalitan naman ng iba. When you say while, after a while, how long is that? Mga 2 months, 3 months siguro. Baka by the time the SAF commando gets out of there, milyonaryo na siya. Hopefully naman. Let's face it. Yeah, that's a great possibility. Why do you keep them there so long? Why not every 2 weeks? It's very expensive po Is it yung very mag-move. expensive? Very expensive po mag-move ng tropa. Isn't it worth it to destroy the connection? So far, so good pa. I don't see any reason na mag-suspect ako na yung aking mga sub-commandos doon ay sleeping with the enemy. Hindi pa po, wala pa akong nakita. And malaki po ang tiwala ko sa aking mga sub-commandos. Are there any new rules you have put in, Bilibid, to tighten so that there will be less interaction? Yes. What rules have you put in? Bawal na po yung magpasok ng mga kontraband, like cellphone, anything na... Paano nyo nasisiguraduhan na walang papasok? Kinontrol po namin yung entrance ng... Baka bigay ka lang ng 50,000, okay na sa'yo.
Ewan ko lang ha, but hindi po You don't think so? malabo mangyari yan. As of now, yung mga drug lords na andyo dyan, 20 ba sila ang ando doon? 20 drug 20, lords? 20, o 19 o 20. 19 or 20 cannot do anything, cannot operate from Bilibid. As of You're now, I believe they are in hotel. Yung Operation Tukhang is copied from the Operation Tukhang in Davao. Successful ba yung Operation Tukhang in Davao? Very successful po. Very successful. What the relationship does that Operation Tukhang have to do with the so-called Davao Death Squads? Because yung Davao Death Squad, yung mga napatay daw sa Davao Death Squad, at least half of them were drug-related. Is Operation Tukhang part of the Davao Death Squad's responsibility? No. No relationship at all. No relationship. Ako at mismo, kahit na mag-research ka doon sa Davao, lahat ng media ng Davao, tanungin mo sila. Every now and then, lahat ng vigilante doon, yung sinasabi ng Davao Death Squad, hinahamon ko ng barilan yan. Magaling lang kayo pumatay nung mga suspect na yan na walang kalaban-laban, gusto niyong patayan. Ako, makipagbarilan kayo sa akin. Nahamon ko yung mga, because I hate vigilantism. Galit po ako dyan sa mga pumapatay na lang ng walang kalaban-laban. Ayaw ko po yan. Sa baril killing, ayaw ko po yan. Pero galit ako dyan. bakit ang sinasabi nila was that Mayor Duterte was very sympathetic to the Davao Death Squads, if not actually an organizer of the Davao Death Squads? Hindi kayo naniniwala ron? Na-prove ba nila yan? Sige lang silang accuse. Sige sila accuse. Na-prove ba nila? Wala naman silang na-prove. Sige lang sila accuse. In your association with President Duterte, he has never. Sa tagal ko na pong kasama si President Duterte, wala po siyang inutos sa akin na ipapatay na walang kalaban-laban. Meron po akong napatay, aminin ko meron akong napatay, legal na encounter po. Hindi po siya nag-utos sa akin ng patayin niyang isalvage yan. Never, never. In other words, you are a total, talagang fanatic supporter of Duterte. Nothing he has done is wrong. Hindi naman fanatic siguro. Hindi naman fanatic. I have my mind also. Okay. Hindi po ako tuta. Hindi po ako Okay. tuta. I have my own decision also. So- Pag nakita ko po na mali yung ginagawa, hindi po ako sumusunod. Si Mayor Espinosa, nung dumating siya rito, ba't niyo punta sa inyong bahay sa White House? Why was he a special? Because he was a suspected drug lord, hindi ba? With his son? Hindi po special yung treatment ko sa kanya. O ba? Just so happen na nung nag-report sila sa akin dito, 7 o'clock in the morning, andito na sila, nag-abang sa akin. But my schedule did not allow me to entertain them. Kinagabihan po, that was the time na harapin ko na po sila. Pinatawag ako sa Malacanang. Pumunta ko na Malacanang. Late in the evening, bumalik ako, galing Malacanang, pabalik na ako dito. Tinawagan naman ako, pinapabalik naman ako ni Presidente sa Malacanang. Pagbalik ko doon, hanggang hating gabi na, tapos ang usapan na, bumalik ako dito. Tinawagan na naman ako, pinabalik ko. 3 times ako nagbalik-balik. Finally, mga 4 o'clock in the morning o 3 o'clock in the morning, nandun pa rin sila. Naghintay pa rin sila. Pagdating ko doon po, tapos naman nag-usap, iyak siya, iyak yung asawa niya, iyak yung anak niya, nanginginig sa takot, gutom, tuliro. So, what do you expect from me? Tao lang ako. Pagkatapos kong kausapin yung tao na naghintay sa akin for how many hours, pagkatapos nun, patulugin ko lang sa kalsada. Hindi pinakain ng PNP? Pinakain sila, but wala silang ganang kumain. Walang ganang kumain. Takot na takot. Ayaw kumain. Bakit rinili si Espinosa? You said that he was a suspected drug lord. He had to surrender because he was in fear for his life. Hindi ba sabi nyo, papatayin nyo? Alright. So he was in fear for his life. And then, all of a sudden, he is released. What is that? We don't have legal grounds to detain him. Right now, we have evidence. You have evidence? Kasi subsequent to his surrender, merong nag-serve ng search warrant yung ating mga pulis doon sa Albuera, Leyte, sa kanyang pamamahay. Na-inkwento yung pulis natin, napatay yung, I think, 5 o 6 na tauhan niya, yung mga hitmen niya.
nakarecover ng mga katakot-takot na armas at mga bala. Then, another raid was conducted, another search was conducted. Nandun naman yung 10 kilo ba o 16 kilos ba yun na shabu nakuha sa kanyang pamamahay. So yun ang basis ngayon sa pinailan siya ng kaso. Pinailan sa kaso. But that was regular filing. So pending the release of the warrant of arrest, hindi mo na naman siya pwedeng hulihin. At saka, hindi naman niya inamin na siya drug lord. Ang inamin niya, yung anak niya ang drug lord, si Kerwin Espinosa, who is at large. But nagsurrender na sa akin for fear of his life. So your information was wrong. Your information was that he and his son were drug lords. The information was that yung son niya ang drug lord, siya ang protector. Siya ang drug lord protector. Pero i-deny niya na siya ang protector sa anak niya. But tell it to the Marines. So there Who will believe that? Ha? Who will believe that na hindi siya protector? Anak mo yan eh. Nanalo ka sa eleksyon. Do you think yung drug money ng anak mo? Meron bang penalty for being a drug lord protector? Depende sa extent ng kanyang participation sa drug trade ng anak niya. So madadawit pa rin siya doon. Hindi niyo papatayin. Kung lalaban siya, papatayin namin. What do you say of the accuracy of this statement? Kung mayaman ang mga pusher, kinakausap nyo. Pero kung mahihirap, pinapatayin nyo lang. Hindi po. Mali po yan. Karamihan kasi sa mayayaman, hindi lumalaban. Yung mga mahirap na mga drug crazed, nakipaglaban sa pulis. Marami na pong pulis namin namatay. Marami kaming pulis na hanggang ngayon nasa ospital, naghihingalo. Critical ang kondisyon dahil nakipagbarilan yung mga poser. Let me get this clear. Ang mga mayayaman, kaya kinakausap lang, ay hindi lumalaban. Yes. Pero ang mahihirap na pusher, kasi naloloko sila sa droga, lumalaban. Ayan ba ang explanation nyo? Lumalaban po dahil sila ay naengkwentro ng pulis. Hindi naman sa kagaya itong mga mayaman na nag-report sa akin dito sa krami, voluntarily surrendering themselves openly. Ang ito naman kaso ng mga mahirap na puser na naengkwentro ng pulis is by-bust operation nga. Nag-by-bust ngayon, lumaban sa pulis sa kipagbarilan, so namatay. Kayo ay nakapatay na ng 656 drug pushers by police operations. And then there are people who have died vigilante. Hindi mo masiguro kung vigilante yan o sindikato, gumawa, or Pero sino ba. Sinabi nyo na there is scientific evidence. In some of the cases, not all. Others are attributing to the vigilantes or to the crime syndicates. Na-find out ito na kagagawan din ng mga sindikato. Merong, like for example, naengkwentro ng police itong isang drug pusher na naging hitman na rin ng sindikato. Yung kanyang baril na nakuha from his position after the encounter, sinubject diyan sa forensics at kinrosmatch doon sa mga evidences na na-recover doon sa isang case na death under investigation, nag-match po. So, meaning, sila na nagpapatayan. In how many cases did you find that out? As reported to me by the RD of NCRPO, sa NCRPO alone is meron lang more than 20 cases. So sinasabi nyo, General, na lahat itong mga taong napatay, meron silang almas at their side. You say they're all. They're all, they should be. Otherwise, what's the ground of shooting the person? Ayun nga ang kinakatakutan ng mga tao, baka walang depensa yung isa basta pinatay. Lalabas sa investigation yan Kung namatay na walang baril, hindi nakipagbarilan. Pero ang nag-i-investigate dyan, yung police rin. They have incentive to change the data. I don't think na gagawin nila yan. May papel ng investigator yan Do you agree with me that the reputation of the kapulisan up to this time was mostly nanggagancho or nangongotong? Yes. Yes. Okay. Now, do you think that in your administration, mawawala yung... That is why I'm working very hard to
to change the image of the PNP. Yeah, but alam nyo hindi ba si President Duterte promised to double the salary of the kapulisan by August this year and then by December double it again? Pero sinabi ng mga senador that will only come in 2018. Anong magagawa nyo dyan? Si Presidente pag nagsalita, gagawin talaga niya, maghanap siya ng paraan. Maghahanap siya ng Maghanap paraan. siya ng paraan. Sinabi man sa inyo kung saan siya kukuha ng pera? Naghahanap. Naghahanap. Naghahanap siya. It is the legislature who will have to say there's an increase. Hindi naman niya pwede. Masasabi niya, Sa kanyang contingency fund. ewan ko kung paano, masasabi niya, basta hindi lang kukurakutin yung pera, mapupunta yan sa polis. When you go to him and you find out that maybe it's not going to happen, what do you think? Then if it's reality, then we can't accept reality. Kasi alam naman namin pong sincero talaga yung pagnanais ni Presidente na ma-increase ang sweldo ng kapulisan. Alam namin hindi siya nabubula. Araw-araw laman ng dyaryo, telebisyon at radyo si General Ronald Bato de la Rosa. Daglord ka, di ba? Umamay siya, daglord siya. Wawa naman po yung mga mapapatunayan later na inosente pala. Kaliwat ka ng batikos din ang natatanggap niya mula sa iba't ibang ahensya dahil sa pamamaraan niya ng pagbuksa sa iligal na droga. Ang mga ordinaryong tao kaya, Good morning po. ano ang palagay kay General Bato? Kung bibigyan niyo siya ng rating 1 to 10, 10 pinakamataas, anong ibibigay niyo na rating sa kanya? Ayan. Siguro mga 7. Okay naman yung pakikipaglaban niya sa drugs, pero sana yung tingnan muna due process. Dapat ikulong niyo muna bago husgahan ang tao, hindi ka patay ng patay. May action agad. So, in span of 6 months na sinabi nila na promise date or may time frame, tinupad naman nila. 17 sa 18 taong tinanong natin ang nagbigay kay General Bato ng pasadong marka. Upang mas makilala si General de la Rosa, sinamahan namin siya sa loob ng isang araw niyang pagtatrabaho. Unang dinaluhan ni General de la Rosa ang 115th Police Service Anniversary ng Philippine National Police Region 4A sa Camp Vicente Lim sa Calamba, Laguna. Pinarangalan ni General de la Rosa ang ilang mga pulis para sa kanilang natatanging serbisyo sa bayan. Best Junior Police Commissioned Officer for Operations for the year 2015. Sinasabi ko ito sa inyo, paulit-ulit, pag kayo'y gumagawa ng katinuan at kabutihan, kasama niyo ako, hindi ko kayo iiwan hanggat sa dulo na walang hanggan. Pero pag kayo'y gumagawa ng kasamaan, lalong-lalo na yung ginawa ng mga pulis na mga nag-recycle ng droga, hindi ko kayo sasamahan, pero ihahatid ko lang kayo sa impyerno. Matapos ang dibdibang usapan, nakisaya kasama ng mga tropa si General de la Rosa. Pagpatak ng alauna ng hapon, iprinisinta kay General de la Rosa ang mga nakumpiskang loose firearms ng Police Regional Office 4A. Pagkatapos, diretso naman siya sa isang press conference. Bandang 1:45 PM, nakipagpulong naman si General de la Rosa sa mga direktor ng PNP Region 4A. Bakit mahirap lang ang natatamaan sa kampanya ninyo? Yung mga mayayaman dyan sa mga high-end na mga bar sa BGC, hindi nyo ginagalaw. So, ito na. Nag-ikot pa si General de la Rosa sa mga high-end bar sa Makati at Taguig, kaugnay pa rin ng kampanya laban sa droga. Our war on drugs is not discriminating. Kung abala ngayon si General de la Rosa sa kanyang mga aktibidad sa PNP, ganoon din siya kabala noon sa pangungulekta ng diploma. Bago pumasok sa Philippine Military Academy, kumuha muna ng kursong Public Administration si General de la Rosa sa Mindanao State University kung saan siya nagtapos noong 1982.
Mayroon din siyang Master of Public Administration degree at Doctorate in Development Administration mula sa University of Southeastern Philippines noong 1998 at 2006. Sino nga ba si General Bato sa likod ng kanyang matapang na personalidad? Alamin sa pagpapatuloy ng panayam sa kanya ni Maring Winnie. Welcome back mga kapuso. Pag-uusapan natin yung isang talagang kakagalitan ni Mrs. Bato, si Nancy. What do you do to remove your stress? Tulog lang talaga. Kailangan ko tulog. Pag nakatulog ako, mawala na yung stress ko. How many hours a day do you sleep? Maximum 4 hours. Sus ko naman. 2 to 4 hours. Totoo po yan. Kaya yung mga tauhan ko po, ang tulog ko lang po nasa sasakyan. Kala ko you're very, it's very important for you to have a good family life. How your wife is not going to appreciate you? This time po, tanggap po niya dahil meron po kaming time frame na hinahabol. Yung deadline po namin 6 months. So naintindihan po niya kung hindi ako nakakauwi, hindi ko sila nakakausap, hindi ko sila nakakasama. At hindi niya kinakatakutan na nagbababae kayo? Hindi na po. Hindi na siya natatakot. Anong hindi na po? Hindi na siya natatakot dahil alam naman niya mabait ako eh. So your wife is giving you 6 months to do your job, Yeah. and then you must go back to the regular family activities. Hopefully. What do you do on Sundays? You don't even stay home on Sundays. You work. Wow, nagtatrabaho pa rin ako. Kasi minsan nga, hindi na ako makasimba. Ako talaga, pinipilit ko magsimba talaga every Sunday. They say you've gotten a lot of death threats. Totoo ba yun? How do you get the death threats? Yung intelligence. Sinasabi nila na the drug lords have put a price on your head. Is that true? Yeah, natanggap po namin sa nagpo-post ng Facebook. Sabi, 1 billion daw yung iniipon ng mga drug lords sa patong para sa ulo or sa ulo ni Presidente. Pero sa Facebook lang yan. Facebook, pero so yung- that is just, so that's not even intelligence, that's just somebody na put Facebook it. yan. Yung sa intelligence talaga nanggagaling sa loob ng Bilibid is una nun 5 million ba yun? Anong At 10 5 million, million? naging 50 million dahil walang taker. Ginawang 50 million. Oh. Until now, I don't know kung may taker na ba. You are in control of them, and they're telling people that they should kill you so that they can get 50 million. Ngayon lang po kami may control sa kanila. Bago lang kami nag-take over. Nag-take over yung SAP doon. Pero before, wala kaming control. They look, Bilibid as prison camp. I know. Hindi na titingnan sa ganun. Ang tingnan sa Bilibid is a fortress. A fortress wherein the people inside are protected. But you have changed that. Right now, I'm sure. Okay. Paano ang safety ng pamilya nyo? Ngayon po, binigyan ko ng security. At least merong isa. Isa. Anong isa? Isang security. Hindi ba sila nahihirapan? Nag-adjust po sila. Oo. Hindi sila nag-aabuso. Hindi naman. Ha? Mababait po yung mga anak ko. Paano kayo bilang ama? Kayo ba ang namamalo ba kayo? Ako, attempt lang ako magpalo. Yung mga ganun lang. Pero hindi ko talaga sinasaktan dahil pag umiyak yung anak ko, masasaktan rin ako eh. Kaya, Iyakin ba kayo? Mababa yung luha ko, madali ako mapaiyak. Nagsulat kayo ng poem sa inyong kinansi when you were courting her? Mga love letter lang po, mga Love letter. Does she still have it? Mukhang tinatago niya. I know, tinatago niya yun. Baka nasa bahay. Oh, Hindi pa kasi uso ang text noon eh. Wala pang cellphone noon eh. Kaya kailangan nag-love letter kayo. How many love letters did you write her? Marami po. At Why? pakipot siya eh. Pakipot. Pakipot siya. Meron ba siyang ibang, going after her? Marami kaming ligaw sa kanya. Dahil maganda yung asawa ko eh. How long was your courtship? It did not take too long. Isang araw, 2 love letter pinapadala ko sa kanya eh. Ayan pala eh. When did you meet her? August of 88. 88. 88. And when did you get married? May of 1989. Wow, it was August. a 7-month courtship. Yeah, 7 months. Asawa ka agad. Anong sinabi niya ng tatay niya?
Wala mo gawang tatay yan. Nabuntis ko yung anak niya eh. Nabuntis yung anak niya eh. Binuntis ko kaagad para hindi na maka-atras. Diyos! Ayun lang ang way to get her to marry you. Yes. Was to get her pregnant. Yeah, hindi naman siya nagsisisi. Oo. Chipin pa yung husband niya ngayon. Oo nga, oo. Tama nga naman. Anong pinagsisihan niya? Anong sinabi ng mga anak nyo nung nalaman nila na their mother was pregnant when she got married? Pupalakpak yung mga anak ko. Yay! Galing ng daddy namin! Yay! Galing ng daddy namin. May picture kayong mag-asawa na nag-holding hands kayo in public. Do you do that all the time? Yes. Good for you. Yeah. Sino ang unang nag-hold hands? Kayo o siya? Ako. Talaga? Yes po. Actually, yung nakita sa Facebook, nag-hold hands kami. Nagninong ako ng kasal. Pagod na po ako. Inantok na ako, nakatulog ako doon habang nakaupo. Hinawakan. Akala nila, biniromantic kaming dalawa. Pero hinawakan lang niya yun dahil baka pag malaglag ako sa, mahampas yung ulo ko sa sahig pag nakatulog. Kaya hinahawakan niya yung kamay ko. Yung interpretation ng iba, very sweet kami. Pero sweet naman talaga ako. But you actually do hold hands? Yes. Oh, very I good. even kiss her in front of the public. Ganun ba? So that's how I show my love to my wife. Lips to lips? Yeah. Yeah. Na-e-embarrass siya? Hindi. Naka-adjust na rin siya. Kayo talaga ang mas emotionally open. Ganun ba? Yeah. Oh. I don't care yung PDA, public display of fiction. Oo. I don't care. Ayan. I love my wife. Thank you very much, General Bato.